30 billion pesos na halaga ng buwis ang nawala sa Pilipinas itong 2025 dahil sa pag-smuggle at iligal na paggawa ng mga sigarilyo ayon sa DILG. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, may protektor mula sa mataas na pwesto. Yan ang ipinahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla sa mga miyembro ng media nang magsagawa ng press briefing kanina patungkol sa isinagawang raid ng DOC kahapon dito sa Tanza, Cavite. Bagamat di pa raw nila tukoy, di magtatagal, madidiscover na din daw nila ang mga protektor ng smuggling ng sigarilyo sa bansa. Aabot sa 200 milyong pisong halaga ng mga iligal na produkto ng tabako, mga makinarya at raw materials ang nadiskubre dito ng Bureau of Customs kasama mga tauhan ng AFP, PNP at DILG bilang bahagi ng pinatitinding kampanya laban sa smuggling at economic sabotage. Natiktika ng mga otoridad ang iligal na operasyon matapos makatanggap ng ulat mula sa isang concerned citizen na may matinding amoy ng tabako na nanggagaling sa nasabing bodega na idineklara lamang umano biglang imbakan ng dilata. Nang inspeksyonin ang nasabing bodega, tumambad ang 11 pinanghihinalang makina sa paggawa ng sigarilyo, 2 generator set, isang forklift at mga finished products ng sigarilyo na may iba't ibang brand. Na-discover ng mga peking at irregular na tax stamps. Patunay umano ng malawakang iligal na produksyon at distribusyon na naglalayong iwasan ang pagbabayad ng tamang buwis at taripa. Ayon kay Secretary Remulla, aabot sa 30 bilyong pisong halaga ng buwis ang nawala sa atin noong nakaraang taon dahil sa iligal na operasyon na ito ng sigarilyo. Dahil dyan, di raw nila tatantanan ang mga ito. Pagkatapos umano mga manufacturers, isusunod naman nila mga distributor at retailers. At pag may nahuli sila sa mga palengke kung saan pinapagsak umano ang mga kontrabando, kakasuhan din daw nila ang mga ito ng anti-agricultural economic sabotage na isang non-bailable na kaso. Connie? Yes, Oscar, linawin ko lamang kasi previously nabanggit na ni SILG no, na talagang may kasabwat daw at nagnenegosyo na 2 congressmen. Ito ba'y iba pa doon sa nasa mataas na posisyon na sinasabing kasabwat o sila na ba yun? At pinangalanan na ba? Connie, kasi yung kanina yung isinagawang press briefing, no, bagamat medyo naging makulit nga yung mga miyembro ng media, hindi muna siya nagbigay ng anumang hint. Actually, yung sinabi mo na binanggit na congressman, kanina hindi niya nasabi yan. Bagamat sinasabi nga niya na may mga nasa mataas na pwesto. Pagkat nga dahil nga yung sa uri, no, nature ng operation na isagawa sa iba't ibang lugar ng bansa, para makaabot sa ganung punto, imposible daw na walang protektor ang mga ito. At ginagawa raw nila ang lahat, no, at tinitiyak lamang nila na malakas yung kanilang mga ebidensya at mga pinangahawakan laban sa mga ito bago raw nila banggitin kung sino-sino ang mga ito. Pero at least nabanggit niya sa radyo, DZBB, 2 congressmen. Pwede mo pang ihabol, Oscar. Maraming salamat, Maraming Oscar salamat, Connie. Oida.